pinadala sa atin ni Arnel, no? Ang tawag natin sa kanya si Arnel. Sabi po niya, "A good day po, attorney. Tanong ko lang po, bumili ako ng lupa. Automatic po ba nakasama rin yung mga nasa loob ng lote? Mapa-structure man, mga puno man? Mamay pong salamat." Okay. Alam mo, magandang katanungan ito, Arnel, ha? Kasi, una, ang prinsipyo kasi ng batas, no? Yung lupa is considered as the principal. Okay? Yung mga nakatanim doon, yung mga nakatayo roon, is considered as accessories. So, ibig sabihin, may kasabihan na the accessory follows the principal. Ibig sabihin yan, kung sino yung may-ari ng lupa, is presume na siya din yung may-ari ng accessory ng lupa, ng mga tanim, mga puno, o mga bahay o structure doon na sa kanyang lupa. Exception dito is kung meron silang may kasunduan, may written na kasunduan sa bilihan. Halimbawa, pinagbili ko yung lupa pero hindi kasama yung bahay o hindi kasama yung mga makinarya na nakalagay doon. Okay? Exception yon. O hindi kasama yung puno. Now, yung puno, medyo duda pa ako dyan because yung puno, hindi naman pwedeng forever na, siyempre, mayroong ganyan, pero dapat mayroong kontrata na hanggang kailan. Okay? So, yun ang ating tatandaan. So, in short, pag kayo ay may-ari ng lupa, okay, it is presumed na kayo din yung may-ari ng accessories, bahay man, lupa o mga crops. Okay? Kaya kung matatandaan po ninyo, kung meron kayong lupa, okay, at merong improvements, ang inyong tax declaration certificate po ay nakasaad po doon ang zonal valuation or ang assessed value ng inyong property na lupa. At iba rin yung mayroong nakalagay din doon yung mga improvements din nyo. Halimbawa, meron kayong building, may mga crops kayo, may mga puno kayo ng nyug, may ilang hektarya, nakalagay din doon po yun. So because kayo yung owner, because ang prinsipyo po natin sa pagbabayad ng real estate tax o real property tax na tawagin, okay, o yung amilyar kung tawagin, ay kung sino yung nagmamay-ari ng property. Okay? Kung halimbawa, kayo ay umuupa lang doon sa lupa, ay hindi ninyo obligasyon na magbayad ng amilyar sa lupa. Ang may obligasyon nito is yung may-ari. Halimbawa, kung kayo bumibili ng lupa, installment, okay? Habang kayo nagbabayad ng installment, hindi pa naman kayo may-ari ng lupa. So, ang babayad na ito ng amilyar ay yung may-ari ng lupa. Saka lang kayo may obligasyon na magbayad ng amilyar kung kayo na yung may-ari ng lupa. At kung walang kasunduan na hiwalay yung mga accessories, kayo din yung considered na may-ari ng mga accessories, building man o crops na doon makikita sa lupa. So, yun po yung yung ang prinsipyo dito. So, kaya kung napapansin niyo kung bilihan ng lupa, di ba nakalagay doon na binibenta ko yung lupa to so and so, ganitong square meters, covered by ganitong title, with all the improvements thereof. So, kasamang improvements. Yun naman, kung wala namang ganun, ay pagdating naman sa BIR at saka sa Assessor's Office, ay magbibigay rin kayo ng maring certificate na walang improvements na kasama. O walang improvements sa lupa o kung meron man, nakalagay din doon. Because isasama po ito sa pag-assess ng inyong lupa, inyong property for property tax purposes. So, yun po ang pinaka-basic pagdating na po doon sa bayaran ng property tax o amilyar sa ating lupa at kung sino ang nagmamay-ari ng mga tanim, mga accessories dito sa lupa. At kung yun ang may-ari ng lupa, ay is presume na siya yung may-ari ng accessories. So, yun po ang ating tatandaan pag kayo ay bibili ng lupa o kayo ay nagmamay-ari ng lupa o kayo po ay umuupa ng lupa. So hanggang dito na lang at sana nabigyan namin kayo ng kaakibat na kaalaman sa usaping ito. Hanggang sa muli at maraming pong salamat.